Heto mga kababayan, magugulat kayo. DOJ Remulla mukhang may plano. Yari na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, unahin na po natin si SOJ Boying Remulla. Nako, magugulat ka dito mga kababayan. Kasi sabi po ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, on Tuesday, April 29, kahapon po yan mga karibin natin, that the result of the investigation of the murder of Filipino-Chinese businessman Anson Key might surprise everyone. Nako, kinakabahan ako dito sa sa surprise everyone. Plot twisted ahead. Yan tanong. Remulla says Anson Key prove results might surprise everyone. Nako, ito ang gumimbal. Binasa ko po yung article mga kababayan ng politico.com but wala naman pong pinangalanan. Pero itong ating mga kababayan, malilikot po ang utak. No? Sa post na ito, ang dami pong nag-comment. Na sabi po nila, nako, mukhang kinakabahan daw sila kasi alam naman po natin yung mga ganitong style no? Sabi doon sa nag-comment yung isa na nagustuhan ko yung comment niya. Sabi niya, Pogo plus Roque plus Duterte. Mga equals Duterte. Yeah? Kasi nga po, di ba, yung itong businessman na ito ay nililink nila sa Pogo. Now, mga karibun natin, alam naman po natin na kinunek po nila sa Pogo si Attorney Harry Roque wherein tauhan po siya ni dating Pangulong Duterte. Ano na naman ito? Ano na namang script ito mga kababayan? Kung yan po ang plano ninyo, baka hindi po ito kagulat-gulat mga karibun natin. Kasi alam naman po natin that this administration is making so much lies. Di ba? Napakarami pong kasinungalingan mga kababayan. At ayaw na ayaw po nila. Ito, napansin ko lang ito. Ayaw na ayaw po nilang nasisisi sila. Hanggat maaari, kung pwede isisi palagi kay former President Duterte, gagawin po nila yan. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Yun ba ang plano ni Remulla? Ididiin na naman ba nila si, ito nagtatanong lang tayo, ididiin na naman ba nila si former President Duterte dito po? Sa Filipino-Chinese businessman na ginurgur ng mga hinayutak na ito, mga kidnappers, mga karibin natin. Kasama pa yung driver, mga karibin natin. Mukhang na-shock din kayo, no? Sabi po ng iba, hindi kagulat-gulat yan kasi alam na po namin yung yung script ninyo, yung pattern, di ba? Ngayon, bigla lang kasi, no? Bigla lang sinabi ni Remulla na magugulat kayo sa sa resulta ng investigasyon. Ibig sabihin mga kababayan, hindi pa pala yung nahuli nila, yung mastermind, may nasa likod pa ba nito? Yan nagtatanong lang tayo mga kababayan. Ang question, sino ang nasa likod niyan? Baka si former President Duterte ang Ito, we're just having we're just giving conclusion based on what we have experienced na mga balita, mga karibin natin. Di ba? Kasi lahat na lang po nang nangyayari sa bansa natin, Duterte ang tinutumbok ninyo. That's why we concluded that hindi na kagulat-gulat kung Duterte po ang sasabihin ninyo. No? Ang problema po dyan mga kababayan, if
Maniniwala ba ang taong bayan dito kay DOJ Secretary Boying Rimulya? Yun lang po yun, no? Kung maniniwala ang taong bayan sa inyo. Kasi based on the comments, no, na nababasa ko dito sa mga komento, talagang mukhang walang naniniwala, no, dito kaya Rimulya. Paano ka maniniwala dito? Mismong anak nito, mga kaubayan, ay nahulihan, di ba? At pinalaya agad-agad. So what is the meaning of this? Di ba? Palakasan system eh. Yung nangyayari ngayon dito, palakasan system. If you are if you know someone connected with the government, ayos ka, absuelto ka. Parang yun ang nakikita natin, mga karabin natin. Hindi ko alam sa iba kung ano ang pag-analisa nila dito sa mga nangyayaring ito. Okay? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at ito, pasadahan din po natin ito. Naku po, sabi po dito, naku po, yari na. I may recommend filing of charges versus Remulyas, dalawang Rimulya, no? Marbel, Torre, Lacanilao, over Duterte, arrest. Yan na mga kaubayan. Yan ay rekomendasyon lang, no, ni Senator Amy Marcos. Pero eto naman, binalasa agad eh. Kaya lang. Binalasa agad ni Rimulya, no? O yan ang recommendation, ha. Filing charges against Remulyas, Marbel, Torre, Lacanilao over the arrest of former President Duterte. Pero, eto naman po. Sabi naman po ni Rimulya, Rimulya dismisses Imy's call for DOJ probe on Duterte's trip. Yan, mga kaubayan, no? Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya shared, no, of the recommendation of Senator Amy Marcos Araneta. Teka lang. Bakit Araneta ang nandito? Ito, pakita ko sa inyo, mga kaubayan. Ay, hindi nyo siguro makita, no? Itong highlight ko. Yan, no? Senator Amy Marcos Araneta. Pakicorrect naman po nito, Daily Tribune. Parang hindi naman siguro Araneta ang ni Senator Amy Marcos. Well, anyway, ito ang sabi. Investigate the Department of Justice and other government agencies in connection with the flight of former President Rodrigo Duterte to The Hague, Netherlands. Yan, mga kababayan. So, binasura agad ni Rimulya yung rekomendasyon ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, na imbestigahan sila. Sa bagay, paano mo i-approve yan, di ba? Paano mo i-approve na imbestigahan itong mga agencies na ito if you yourself is included, no, doon sa mga iimbestigahan, mga kaubayan? Pero nakapagtaka lang, no, hindi ba magkakaroon ng conflict of interest, di ba? Kasi siya yung nagdesisyon, Department of Justice, pero siya rin ang iimbestigahan. Hindi ba dapat, wala akong alam sa batas, mga kaubayan, but what I'm trying to point out, yung personal conflict of interest. Kasi siya yung iniimbestigahan eh. Tapos siya rin yung magdidesisyon na whether or not to continue the investigation sa kanila, di ba? Hindi ba parang mas dapat diretso na ito sa korte? Yan ay opinion ng isang ordinaryong Pilipino. Hindi po tayo marunong sa batas. Pero kung titingnan mo, common sense, di ba? Kung ayaw nila, kasi included sila sa investigation, why not inhibit, di ba? Diretso na sa korte ito, doon na kung whether or not may kasalanan sila, or, di ba? Kasi, parang hindi ba kayo nahihiya? Kayo yung iimbestigahan, tapos kayo rin mag-decision. Ops, wag mo nang imbestigahan yan. Dismiss. Kasali ako eh. Kasali ako sa iimbestigahan mo. Ano ako, loko? Diba? Parang ganun po ang lumalabas dito, mga kabayan, no? Pero, kung mayroon ka pong delikadesa, you have to
At saka to prove, di ba? To prove that you are innocent, no? And you didn't do something about the arrest. And you do. For example, you do the arrest constitutionally, di ba? Wala ka namang dapat ikabahala. Pero bakit ganun? Bakit ka umiiwas? Di ba? Ibig sabihin lang nito mga karibin natin, there is something wrong that you have done. Ha? Kasi umiiwas ka eh. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ang statement ni President Bongbong Marcos Jr. Gusto ko lang bigyan ng komento to mga kababayan. At sana kayo din, bigyan nyo rin po ito ng komento kung ano pong inyong masasabi. Ito po ang sabi mga kababayan. Sa mundo natin ngayon, sabi po ni PBBM, sa mundo natin ngayon, madalas pinagtatalunan ang katotohanan at madaling maligaw ang katapatan. Hinihiling ko sa inyo, ito po yung hinihiling ni President Bongbong Marcos Jr. Piliin ang marangal kahit walang parangal at ang paninindigan ng tama kahit walang nakakakita. Sa bagay, wala kaming nakikita ngayon no? Kahit anong paninindigan ninyo na tama kayo dahil wala namang kaming nakikita talaga. For example, ano bang proyekto ang meron kayo? Di ba? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan? Piliin ang marangal kahit walang parangal. How about Torre? No? Naging marangal ba ang pag-aresto ni Torre? Ha? Pero binigyan mo ng parangal, ha? I'm just trying to connect mga karibin natin sa reality yung sinasabi ni PBBM, no? Teka lang. Piliin ang marangal kahit walang parangal. Yung pag-aresto ba ni General Torre kay former President Duterte ay matatawag nating marangal na pag-aresto? Kahit walang parangal. Bakit mo binigyan ng, bakit na-promote si General Torre, including Fajardo? Diba? Why? Bakit ganun? Sabi mo kasi piliin ang maging marangal. Marangal ba ito? Yung ginawa nila sa KOJC Kingdom, is it marangal na gawain ng isang authority? Tatanong lang mga kaubayan. Kung hindi po iyon naging marangal, bakit nyo po binigyan ng mga promotion ang mga ito? Ha? Tatanong lang tayo mga kaubayan. But anyway, gusto ko lang i-point out dito, bakit ganun ang nangyayari? Ha? Iba na naman po yung sinasabi kaysa po sa nangyayari. Diba? Sabi nga dun sa nag-comment, naku po, PBBM, stop na daw yung lying to the Filipino people, no? Stop the lies, yun mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dito? I-comment nyo na lang mga karibin natin. At ito, last po natin pag-uusapan patungkol po sa dito kay Abante. Dahil po yung anak ni Abante mga kababayan ay nagsalita at parang pinasaringan or pinaringgan si Vice President Sara Duterte. Ito, palalakihin po natin, zoom in lang natin ng konti para makita natin. Alright, ito po ang sabi ng anak ni Abante na si Attorney Princess Abante. Princess Abante Vice President Sara, wala umanong karapatan na bastusin at siraan si Congressman Benny Abante. Wala ka naman naambag sa buhay ng aming mga kadistrito para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. Ikaw kasi ito po yung pagmumukha ng anak ni Abante. Ayan You know what, Attorney Princess Abante? Alam mo ba ang ginawa ng ama mo sa kamera? Pag kayo, 'di ba? Pag kayo ang bumabanat, okay lang. Pag kayo ang binabanatan, hindi na pwede. Eto, ipapakita po natin na mali itong babaeng ito. Sabi niya, wala ka namang ambag sa buhay ng mga kadistrito para bastusin. Okay, walang ambag sa buhay daw nila. Okay. Pero,
congressman po yan, ha? Pero may ambag din ba kayo sa buhay ng ano ba ang mandato ng Vice President, di ba? Nationwide yan eh. Yung kay Abante, dyan lang mismo sa distrito nila sa Maynila. Oh, di ba? Bakit kayo? Bakit niyo binabanatan si Vice President Sara Duterte? May ambag din po ba kayo sa ibang mga lungsod na tinutulungan ni Vice President Sara Duterte? Based on her mandate? Ang mandato niyo dyan lang eh. At isipin mo, Vice President yan. Hawak or may karapatan ang Vice President sa inyo. Bakit? Buong Pilipinas ang hawak ng Vice President. Bakit ang Maynila ba hindi na parte ng Pilipinas para hindi kayo banatan? Attorney ito, mga karibin natin, pero para wala sa hulog yung ano eh. Wala sa hulog yung reasoning. Di ba? Wala ka namang ambag sa grabe, wala ka namang ambag sa buhay ng aming mga kadistrito para bastusin, para siraan ang aming congressman. Naglilingkod daw ng totoo, mga karibin natin. Walang pinipiling panahon. Hay nako, hindi nyo po maloloko ang taong bayan dahil alam po namin kung ano ang ginawa ninyo sa kamara. No? Wala eh. Wala sa hulog itong anak ni Abante, si Attorney Princess Abante, mga kabayan. No? Ayaw niyang tirahin ni Vice President Sara si Benny Abante. No? Sabi nga nang nag-comment dito, isa lang po yan eh. Yung kasabihan na kung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba. Di ba? Anong hiya? Inaaraw-araw niyong banatan si Vice President Sara Duterte. Ngayon nga lang makakabawi ito. Diba? Ngayon nga lang makakabawi para banatan kayo. Hindi nyo pa inaano nyo pa. Well, anyway, it is their right naman, no? Okay, sige. Kasi karapatan nyo rin naman na ipagtanggol ang inyong mga sarili. Diba? Lalong-lalo na kapag kayo ay guilty. Nako po. Alright. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Talagang ang katotohanan na ang siyang tila sumampal sa mga di umano'y kasinungalingan ng gobyernong ito. Matapos ang kaliwat ka ng kontrobersyal na mga isyong binabato, pinupukol sa mga Duterte, lalong-lalo na sa pangalawang pangulo na si Sara Duterte, na kahit tila halos taplakan na di umano ito ng lupa ng mga kumakalaban sa kanya, ay sadyang nananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At kahit na lumabas pa ang balita kamakailan lamang na di umano'y sa pilitan ang pag-aresto para isuko sa dayuhang hukuman ang dating Pangulong Duterte, ay nananatili pa rin at mas lalo pang lumalakas ang tiwala at suporta at mas lalo pa itong minamahal ng taong bayan. Commission on Audit tila naglabas ng report at binasag na rin ang katotohanan matapos patunayang muli na unqualified report o malinis ang track record. Magpasa hanggang ngayon ang Office of the Vice President sa pamumuno ng kasalukuyang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte Carpio, na siyang gumimbal at sumampal ng katotohanan sa lahat ng bumabatikos at kumakalaban sa Office of the Vice President. Gaano kaya katotoo ang balita? So yan mga kababayan, no? Hindi ba itong mga congressman ito nahihiya, no? Sa mga ginagawa nila? Kasi nagmumukha po silang mga ob-ob, di ba? Sinabi na nga ng COA that there is no anomaly on the use of funds, mga kababayan. Pero sila patuloy pa rin nilang sinisiksik, no, idinidiin that there is something wrong. Meron pong ginawang pagkakamali si Vice President Sara Duterte. No. Ito lang ang ano natin na masasabi. Kung talagang may ginawa si Vice President Sara Duterte, idinakita na po ng COA. At sa Department of Education naman po, comparing to what Angara's doing today, no? The present secretary ng Department of Education. Isipin nyo nung si Vice President Sara pa po ang naging secretary ng Department of Education, number 1 po, no? Na most trusted ang
Department of Education, no? Bakit ngayon nung si Angara na hindi man lang nasabi, no? Kung pang ilan siya ang Department of Education, no, sa ranking ng most trusted agency of the government. 'Di ba? Ibig sabihin, magaling magtrabaho si Vice President Sara Duterte, and she knows how to handle things, no? Ewan ko lang ngayon kay Angara, wala kasi tayong balita sa Department of Education. Bakit ganun? Ha? Kayong mga congressman. No, eto talaga eh. Eto talaga. Nung si Vice President Sara Duterte ang nasa Department of Education, kahit ultimo konting ano lang eh, diferensya I mean, 'di ba kinakalkal ninyo to talk something about Department of Education, the leadership of Vice President Sara Duterte. Pero nung napalitan po siya, napansin niyo po ba? Ni isang haniho, wala na tayong naririnig dito sa Department of Education. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi nilang stick to the plan. Kahit saan mapunta si Vice President Sara Duterte, titirahin at titirahin pa rin nila. Di ba? Hoy, kayong mga congressman, hindi ba kayo nahihiya? Wala bang ginagawang kabulastugan ngayon ang Department of Education at para hindi ninyo imbestigahan? Nagtatanong lang mga kababayan. Kasi napaka-unfair po ng mga hinayutak na ito. Tapos kung babanatan mo naman parang mga balat sibuyas. Gusto pang maging mga mukhang santo pero nako, ewan ko na lang. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon patungkol po sa video nito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.